Tulad ng sinabi namin sa inyo kanina mga abay, na pag-uusapan natin yung tungkol sa conduct disorder. At kasama natin ngayon si Miss Carolina Unoraico, Program Manager, Education and Information Services from PMHA or Philippine Mental Health Association. Good morning, ma'am! Thank you for coming. Sa inyo. Magandang umaga. Unang tanong agad na, conduct disorder, ano nga ba ito? Anong mga simptomas ang pwedeng mag-manifest kapag ng conduct disorder? Parang bago kasi sa pandinig. Actually, akala lang natin bago yung conduct disorder, pero ito yung madalas na nating naririnig at nakikita sa mga kabataan na hindi lang sila basta pasaway. Ang sinasabi nating conduct disorder, ito yung mga kabataan na nagpapakita ng grabe, sobra yung pagkakaroon ng problema sa kanilang impulse control na tinatawag. So, ang manifestation, seryoso yung violation, no, ng rules and regulations. Let's face it, minsan-minsan ang mga kabataan naman talaga gusto nila yung mga nagsusuway, ganyan. Pero itong mga kabataan na to, deliberate. Ibig sabihin, sinasadya talaga na magkaroon ng yung sumusuway sa mga rules, regulations, even laws, no? At yung mga ginagawa nila na ito, nagkakaroon ng parang bina-violate din nila yung karapatan ng ibang tao dahil sa mga ginagawa nila. So nga, may naapektuhan na ibang tao. Mga anong edad to, Miss Caroline? Actually, even before age 10, no? Na mamanifest na to. Hanggang lumaki na, maladadala hanggang sa pagtanda. Kung walang intervention, maari nilang magawa. So, kung tinatanong natin kanina yung signs and symptoms, merong 4 na hallmarks yan para lang din sa kaalaman ng ating mga taga-panood. Una sa lahat, aggression to people and animals, no? Meron akong estudyante. Meron akong estudyante dati. Alam mo, binalatan niya yung pusa niya ng buhay. Buhay, oo. Okay. Merong iba nakakalungkot na papanood natin sa television o minsan sa YouTube, no? Yung alam mo yung sinasampay nila yung mga hayop nila sa sampayan, nilalaro nila. Hindi pakikipaglaro ang tawag, minamaltrato. Cruelty to animals. So, hallmark yan ng conduct disorder din. At yung sa mga tao din nga, no, yung nananakit sila, minsan kahit magulang nila, nasasaktan nila, ganon, mga mahal sa buhay. So, yan, isa yan, no, aggression. Pangalawa, yung meron tayong tinatawag na destruction of property. So, talagang yung mga vandalism, nanununtok ng dingding, naninira sa windshield, naninira ng gamit, yan, yung napapanood natin, no, ng babato ng mga sasakyan, yan, hallmark din yan. At yung deceitfulness o yung pagnanakaw na rin, deceitfulness or theft, no, yung pagsisinungaling ng grabe, no, para lang mawala sa kanila yung blame. Kabilang dito yung gumagawa ng storya. Pwede. Sabi nga nila may mga pathologic liar. Yes, kasama rin yun. Tapos yun nga, yung serious violation of rules, no, yan yung ating mga tinatawag na na may conduct disorder. At ang isang siguro dapat malaman natin, itong mga kabataan, kasi di ba minsan kapag halimbawa meron silang mga nagawa, natural magigilty yan. Ang mga batang may conduct disorder, walang pro-social behaviors na tinatawag o kung meron man limited. Ibig sabihin, hindi sila nagigilty, wala silang empathy. So, no remorse at all. No? Walang naku, baka mali yung ginawa ko, walang ganon. At hindi rin nila parang wala silang kapasidad na ramdamin kung ano yung nararamdaman ng tao na nasaktan nila. So, yun. Sa dami nung inano natin na mga 4 na hallmarks. 4 na hallmarks. Ano yung ano nito? Saan nagmumula? Saan pinanggalingan? Actually, magandang tanong yan, no? Pwede kasi na sinatawag nila yung biological, no? Yung kung halimbawa magulang, nakita nila, modeling, na merong impulse control problems din. Kasi ang mga bata, they take after the older ones, no? Kung whoever they're with. It can be parents or it can be yung mga carriers nila, ganyan. So yun, namamana, no? Pero mas maraming mga pag-aaral na nagsasabi na yung ineffective parenting, yan nagkukos ng conduct disorder. When we say ineffective parenting, kulang
yung pagdidisiplina. Ng magulang. O hindi tama yung pagdidisiplina ng magulang. O kakulangan sa ng anak. oras ng magulang. sa Pwede rin. Kulangan ng Factor atensyon. yan. Oo. Oo. So, yun, masyadong permissive. Kumbaga, lahat pwedeng gawin ng bata, lahat pwedeng sabihin, hindi nabibigyan ng control. Ayan. Okay. So, medyo nahihirapan ngayon yung bata na magkaroon ng tinatawag natin na emotional regulation o self-regulation. Kasi, di ba tayo, alam natin, hindi ko pwedeng sabihin to, hindi ko pwedeng gawin to, kasi makaka-violate ng rights ng iba. Sila walang ganon. Kasi walang nagturo sa kanila. So that's one. Another would be yung extreme life experiences na tinatawag. Traumatic. Trauma, ganyan. Exposure to violence, yan. Meron ako noon na estudyante, ano din siya, yung nawalan siya ng magulang. Yes. At pagkatapos, o ng nanay, pagkatapos nag-asawa agad yung tatay at pinakilala sa kanila, siya yung nag-alaga ng nanay. So, hindi pa napoproseso yung grief, meron May ng kapalit panibagong na, panibagong trauma na na hindi na ipaliwanag na mabuti. So, ayun, itong mga ganitong mga mga experiences pwedeng mag-lead sa conduct disorder. Pag hindi ito naagapan, Bay, anong pwedeng mangyari kapag naging adult? Magandang tanong yes, din yan. oo. Actually, kapag ang conduct disorder, hindi natin naagapan, no? Nakakalungkot man sabihin, pero itong mga bata na to, they end up na sila yung extreme cases, nagiging criminals. Oo. So, pwedeng umabot yun yung talaga usual sa- trajectory, no? Yung pwedeng umabot doon kasi walang intervention na ginawa eh. So may studies na halimbawa sa mga kulungan, yung mga prisoners, may Marami study sa na kanila. nag-manifest sila Oo. ng conduct disorder. Marami sa kanila, oo. Wow. Actually, conduct disorder at antisocial personality disorder na tinatawag. Kasi doon, yun yung yun yung parang nagiging parang, anong tawag doon? Yung offshoot niya, yung ganun. Doon siya pumupunta. Yun yung path na inaano niya Yes, na yes, oo. So ito Mga sociopath na yes, tinatawag. yung mga sabi ko Oo. nga, kanina parang nabanggit ka, bata pa, medyo nilalagay na dun sa mga lugar na for Yes, delinquent. yes. Oo. Meron tayong mga ganyan no? Yung mga institutions for children in conflict with the law. Yan yung tinatawag natin. Mga Marami sa Boys kanila. Town, ganon. Yes, marami sa kanila pag binigyan ng assessment, no? Nakikita natin merong mga impulse control disorders katulad ng conduct disorder. Another question, Miss Caroline, no? Mas prone ang anong gender, babae o lalaki? Oo, actually hindi ganun kalayo yung diferensya, pero mas madalas na mas maraming lalaki, no? Na merong conduct meron disorder. Meron bang study na nag-explain bakit mas nagiging prone ang mga kalalakihan? Hindi natin masabi yan, pero actually, generally speaking, kahit na ibang disorders, behavior disorders, no, medyo mas mataas ang bilang ng lalaki. Kalalakihan. Mas predisposed, Mas mas matingin. predisposed, kesa sa babae, no? Mas mabait daw Ang mga babae, oo. Ay, din, Mas hindi naman pala. bias tayo. Oo, hindi halata, no? Pero maganda yan, napiprevent. Oo. Actually, mas maganda mas bata, early intervention, Yes, no? oo. Kasi usually itong mga bata na to, meron silang manifestations na yung mga mahilig mag-tantrums, yung mga So, bata pa lang. bata pa lang, medyo na ma-manifest na, no? At kapag yung mga behaviors na to, sa ganong edad na control, no? Na disiplina ng maayos, ng appropriate, maaring ma-prevent natin. Oo. With disiplina ng maayos, may chances ba na yung sobrang higpit? Kasi kanina, Oo. yung sobrang permissive, nagko-cause ng ganun. May mga chances po ba na yung sobrang higpit naman, nagtutulak din for them to do that? Sobrang higpit na abusive na tinatawag. Yung merong Yung violence. physically. Oo. Pero alam nyo, nagkaroon din ng interestingly enough, nagkaroon ng parang pag-aaral at between permissive and authoritarian o authoritarian form of discipline. Authoritarian, sobrang higpit. Permissive, yung sobrang luwag, no?
parehong nakakasama, pero between the two, mas maganda yung may control. Yung authoritative. Oo. Choosing Oo the naman. lesser evil, no? Choosing Oo. the lesser evil. Yung discipline kasi ma-impose sa bata mas Oo. maaga. Dami nating Dami natutunan. natin. At feeling ko kulang yung oras natin, Oo. di ba? So, kailangan siguro May part 2. Oo, may part 2. Pagdating siguro sa interventions, I think by Yes. next week, no? Oo. Meron Tuloy tayo. natin kaya sana abangan niyan mga katakbayan. Yeah. Diba? Something to look forward to. Yes, yes. Thank you, Miss Caroline. Salamat din. Nako. Oo. At syempre, sa pagbabalik natin, marami pa pong hinanda ang tao. Michael, dyan lang po kayo.